Usahay dahil babruan, kita ay mapuprotektahan. Pahinumdum, tikanghan mga sponsored children han Plan International Pilipinas, Radyo Pilipinas Borongan, Provincial Information Office of Eastern Samar. Game, 1, 2, and... Paa, tuhod, balikat ulo, kita pwetan, may wangat sus. Huwag mong titigan ang hindi sa'yo at maging disenteng tao. Pare, ang catcalling ay isang uri ng sexual harassment. Di biro ang sexual harassment at di nakakamacho ang pang-aabuso. Isang paalala mula sa Philippine Commission on Women. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. Mahalagang mga balita, napapanahong impormasyon. Kami ang inyong gabay pag may bagyo at sakuna. Serbisyo ng gobyerno kapag may nangangailangan. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Karamay nyo kami, kahit malayo man kami nakakarating. OFW magsasaka, buhay ay iba't iba, san mang lugar ng bansa natin. Tulay ng mga hinaing, ang problema ng bayan ating lulutasin. Tulay sa himpapawid, tulay ng pagbabago. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipinas. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko ng bagong Pilipino. Mga proyekto ng Pangulo, damang-dama ang pagmamahal niya. Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Radyo Publiko, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, Radyo Pilipinas.
Uy, na to na oras sa kabarangay. Medyo nang kita 15 minutos na. Nakalabay alas 9. Giura ni kami didi ha, syudad dito na Borongan. Ninasilingan natin ito na latest nga mga pa-advisory from DUST Pag-asa. Maupay nga aga, Jen Gulmatiko. Waray natin kanina ka-greet hi Jennifer. Good morning, padayon lang nakatutok ka ato na taramdan. Second hour ha mga sumat tikang naman din ha ato na dapit. Nagyan naton at taramdan na sumat testinghanon pa na Martes sa Pebrero 9 na. Lunes. Nalaktaw ka makuno ate Pen. Bakit di rin maupay tun imo pag-abat? Grabe ini extended man ini nga pagtaga-asma. Kay diri man na upay tun ato na panahon. Alagad ka kilupano ate Mern sa maadlaw na. Nakapamaranahan na mga binunakan pero ading nadamain nga pagtaga Shareline. Amo ito na nagbabalik na daman hi Mr. Shareline. Pariyan ang adlaw na aga kanina alas 5 aga. Nagpagawas na weather advisory adto na Pag-asa. Heavy rainfall outlook darahito na Shareline. Yadiman mga 50 to 100 millimeter nga oraan. Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, angan upod kita iton Eastern Samar. Pariho daman, natika kusog pa daman. Pariho daman nga da buwas, nga da ngayon buwas magiging mauran pa kita. Yan nga adlaw, buwas nga adlaw, pariho daman, Posible nga sa mauran pa ha mga kabubkiran ngan mga higtaas nga mga lugar kay nakakadugang inian epektohan na pag-uuran na mga nakalabay nga adlaw. Adton tinatawag significant antecedent rainfall. Salit adto na Pag-asa nagapapahinumdum ha mga DRRMO maghimo kita hin nga tanan nga mga kinahanglanon nga pitad para maproteheran adto na kinabuhi nga na mga propiedades. Ang mga regional services sa division naman na Pag-asa mahimo magpagawas in heavy rainfall warnings, may dayni nga tinatawag thunderstorm advisories, nga na iba pa nga mga severe weather update hayra kada tagsa nga area of responsibility. Ang sunod nga weather advisory igagawas ini alas 11 yan nga aga. Ano kuno sangkay? Ano ba Jennifer Ate Merns Portesa, good morning. Ano ba ito na pagkakaiba ito na heavy rainfall ngan weather advisory? Diba barati unta ini? Ano kuno Ate Pen iton heavy rainfall warning ngan sugad man iton weather advisory. So arabanim sangkay nasa ring ito na Pag-asa pag heavy rainfall warning para la iton han masunod nga 3 ka oras. Kaninahan aga nagkamay-ada hiran heavy rainfall warning. Ano ba iton heavy rainfall warning number 3 kanina? An Eastern Samar an hipapad ngan maslog orange kamuhadto kanina han alas 5 han aga. Sigiton akin kita kay yan na daw gud nga mga pasado alas 8 igagawas na masunod. Waray pa man pa heavy rainfall warning kaninahan alas 5 han aga orange warning adton hipapad ngan maslog dinhi aton na probinsya Eastern Samar. Samtang adton yellow warning naghuhulat ini kay pag orange automatic yan suspension. Pag yellow naman diri pa. Salit naghuhulat ang mga taga Borongan, diri la Borongan harusan nga tanan Yellow warning an Arteche, Balangkayan, Borongan City, Canavi, Dolores, Genmac, Hernani, Llorente, Maydolong, San Julian, San Policarpo, Sula, Taft Oras nga da oras. Dinya aton. Nasa ring Jeremy Ubalde mauran ate, didi barangay Mabuhay Canavid. Yellow warning kita upod adton Canavid kaninahan alas 5. Waiting kita hito na kananya na nga alas 8 han aga pero waray pa man. Salit aton nga hibaruan pag heavy rainfall warning para hiton masunod nga 3 ka oras. Amo ini nga every 3 hours nagpapagawas iton Pag-asa hin heavy rainfall warning.
nga dainihiton ka municipal level. Amo nga natutudlok kung hain nga mga bungto, hain nga syudad iton may da orange, may da red, may da yellow. Mas eksakto inihiya nasa ring iton pag-asa kay ginagamit iton Doppler radar para ma-monitor iton aktual nga kadamo hiton oran. So angay inisundon pagdesisyon sugad hiton class suspension ngan ha mga flood prone nga lugar. Ano naman kuno Ate Pen iton weather advisory? O di ba kanina aton inuna aton weather advisory number 40 nagsusukol kon pira ka millimeter 50 to 100 millimeters iton Eastern Samar. Pareyan ang adlaw amoy niya iton heavy rainfall. So iton weather advisory naman may dahini niya 24 oras nga forecast. Pananglitan kanina iton weather advisory yana ngan buwas iton irahin niya kumbaga iginsusumat. 24 oras nga forecast so provincial level iton iya hinina sa sakop. Masaluag kasi hinihiya nasa ring iton pag-asa iton weather advisory. Masaluag hiya iton outlook pero yan na ba nabati ka mo iton nahagawak kami didi makusagyan na iton oran didi haaman nga side ha may capital side ha Borongan City. Ang weather advisory masaluag iton outlook pero diri sugad ka eksakto ha short term kumpara hiton warning adton heavy rainfall warning. Heavy rainfall warning kasi nga dainihiton ka municipal level. So iton weather advisory provincial level. Among may kanina adton weather advisory nga mga probinsya Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, ngan Eastern Samar. Sinusukol adton kadamo pinaagi hiton millimeters 50 to 100 millimeters nga oran. Pariho yana ngan buwas nga adlaw siba 24 hours ito niya outlook. Pariho magiging mauran nga da pabuwas hikita iton Eastern Samar. So para hiton suspension han klase han iba pang opisyal nga desisyon. So iton nasa ring iton pag-asa mas angay nga ginbabasaran iton heavy rainfall warning kasi ginpapagawas ito niya hiton kadatag sa Pag-asa Regional Services Division. Pananglitan niya na anon sa ring kanina kanan alas 8 han aga kanan alas 5 han aga adton yellow warning kita iton sakop iton Borongan City. So mas kumbaga eksakto didaha municipal ha LGU level. So ginbabasaran kung nagkakamay-ada suspension hiton klase. Salit amin hiya adton siring pangani ni Ate Merns tikang pakagabi. Pero kakulup maupay maat Ate Merns adton panahon nanmaran aton mga binunakan Salit magpabilin kita nga naka-alerto nga na permila kita andam para kung naada hiton mga low-lying, mga flood-prone areas, iyan na andam kung ano ito na magiging pitad hiton aton mga tadatag sa nga MDRIMO. Para masaydan kita, sige daw Engineer Alcuin, aton ibalik aton weather public weather forecast kanina ini ni Aldzar Aurelio weather specialist hiton Pag-asa. Gimportantihi ini nga hibaro kita tumutok hiton kahimtang hiton aton panahon. Adi aton pamatian. Magandang umaga sa ating lahat. Narito ang weather update sa araw ng Lunes, February 9, 2026. Dahil sa shear line, nakakaranas po tayo ng maulap na kalangitan at may mga pag-ulan sa malaking bahagi ng Bicol Region at kasama rin ang Visayas. Samantala, yung amihan ay nakakapekto sa malaking bahagi ng Luzon. Kaya kaninang madaling araw, nakaranas tayo ng malamig na panahon, lalo na po dito sa Metro Manila. Sa lukuyan ay wala pong LPA o bagyo sa Dagat Pasipiko, lalong-lalo na sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Itong shear line ay inaasahan na makakapekto pa rin
sa Southern Luzon at Visayas bukas at sa Miyerkules. At yung amihan ay patuloy pa rin makakaapekto sa malaking bahagi ng Luzon kasama ang Metro Manila. At sa lagay na panahon ngayong araw, halos buong Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan. Asahan ang mga mahihina hanggang sa katamtamang pagulan sa Cagayan Valley, Aurora at Quezon. Maraming ulan ang inaasahan sa malaking bahagi ng Bicol Region, lalo-lalo na sa Albay, Sorsogon at Catanduanes. Sa lalabing sa Metro Manila, fair weather po tayo. Ibig sabihin ay bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. Pero may tsansa pa rin ng mga isolated na mga pag-ulan. Ang agwat ng temperatura sa Metro Manila ay 24 hanggang 27 degrees Celsius. Sa mga nagtatanong kung gaano kalamig ang panahon doon sa Baguio City, ang agwat ng temperatura ngayong araw, inaasahan po natin nasa 15 hanggang 24 degrees Celsius. Sa Tagaytay, 22 hanggang 27 degrees Celsius. Dako tayo sa Visayas at Mindanao. Maulan na panahon ang inaasahan sa Eastern Visayas at Western Visayas dahil sa shield line. Kaya sa mga kababayan po natin na mag-ingat po tayo at maging alerto sa mga posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Sa Central Visayas o sa lalabing bahagi ng Visayas, kasama na rin ang buong Mindanao. Fair weather po tayo kung saan makakaranas po tayo ng bahagyang maulap hanggang sa maulap ang kalangitan. At asahan din ang isolated na mga pagulan dahil sa thunderstorm. Medyo mainit na panahon ang inaasahan sa Zamboanga City at sa Davao City dahil ang inaasahan po natin na pinamataas na temperatura ngayong araw ay aabot ng 33 degrees Celsius. At dahil sa shear line, makakaranas ng moderate to heavy rains sa Catanduanes, Albay, Sorsogon, Eastern Samar at Northern Samar ngayon at bukas po yan. Kaya nandiyan pa rin po ang banta ng pagbaha o pagguho ng lupa. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, mag-ingat po tayo at alamin po natin ang litas na lugar kung sakaling bilang paghahanda sa mga pagbaha o landslide. Halos buong Luzon ay makakaranas ng katamtaman hanggang sa maalon ng ating mga karagatan. Kaya meron tayong gale warning, ibig sabihin na may naasahan po tayong matataas na alon na kung saan ang taas ng alon ay aabot hanggang 6 na metro o halos 2 palapag ng gusali. Ang mga seaboard na sa ilalim ng gale warning, itong buong seaboard ng Northern Luzon, Eastern seaboard ng Central Luzon, at Eastern seaboard ng Southern Luzon. Kaya sa mga kababayan po natin na may plano o pumunta sa mga lugar doon, ay iwasan muna para sa ating kaligtasan. Ang araw po sa sikas, naganap na 6:22 ng umaga. So, amad to Alzar Aurelio. So, nabatian natin adton pagiging mauran. Aton heavy rainfall outlook. Nasinghi Alzar Aurelio, yana ngan buwas nga adlaw magiging mauran pa kita. So, aram na natin pag weather advisory. So, may dahiya 24 hours nga outlook nga forecast. Sige lang, magpabilin nga maging alerto kung may ada mga paabiso, tikang naman hito nato na mga otoridad, diretso kitang sumunod. So, waray pa adton warning, heavy rainfall warning number 3. Heavy rainfall warning number 4, I mean. So, an kanan alas 5 pala. Orange warning, aton utrohon, aton hipaapad nga na masulog, han Eastern Samar. Sugad man ang yellow warning level an kuan ini ang Sukol at the municipal level hiton oran mas eksakto good at the municipal level. So
So nagiging pasaranan ini sa ring paman kung nagkakamayada or may ada declaration ito na suspension ito na klase. So kita din ni Borongan yellow warning. Thank you da mga salamat. Ang balita tikang naman had UST Pag-asa. Nagdaraha aton ha oras sa 30 minutos na nakalabay halas sa 9 haga. Samtang adi naman adto na latest daman from PDRRMO. Aton lawat kalawan dida Engineer Alcuin kanan kuan ini kagabi ini nga igin-send ha aton nira Ma'am Evelyn Adulfo Caliba, hira Sir Levin Icart from the PDRRMO. Final na inihiya, final nga situational report, may pagisumpay hadton na epekto na Bagyo Basyang. Maupay nga aga, dida naman ha PDRRMO han Eastern Samar. Thank you Engineer Thomas Campomanes kay diretso la damain na baton kung may dakita mga pakiana kagabi ini nga igina pagawas sa aros sa parihula ini hadton kanan una pa nga ang sinundan ba nga sitrep kay kun aton kakalawan ang latest adi na aton final nga final or situational report number 3. Ira ini ginpadara ka kulup nga tuha Office of the Civil Defense Region 8 kay ginlilikom iton para naman iginpapadara nga tuha NDRRMC. So tikang ini kan Engineer Thomas sa Campomanes iton aton PDRRMO chief may pagisumpay hadton epektohan na tropical storm Basyang. So, nasa ring didi, hapag taga weather update, nag-dissipate na Basyang, nahimo nga low pressure, tapos yan na waray na weather disturbance, kung low pressure or bagyo, so diniha aton. Kasumpay hini, adi aton naapektuhan nga mga local government unit, ang pinasa ini unaffected Llorente Borongan ngan Lawaan. Habungtuhan na Llorente 33 barangays ito nakasurat dida 33 barangays or naabothin sobra 6,000 nga mga pamilya or sobra 19,000 individuals amo an apektado na apektuhan ngani didihiton remarks entire population naapektuhan kay syempre darhan kamauran nga tanan kita hiton na abat hiton kamauran so dito iton habungtuhan na Llorente. So dinhi naman haaton ha syudad na Borongan so bay hini nga sitrep PDRRMO duha nga barangay darahan suspension na biyahe mga sakayan pandagat di ba adton Coast Guard Eastern Samar amoy may dahadto hira pa suspension temporaryo darahad ton mabalud. So an island barangay San Ando nga na Divinobo may ada duha nga barangay dinhi aton affected due to sea travel suspension. So inabot na sobra 2,000 nga individual. May da naman nahitala nga evacuee from Borongan pero Pebrero sa isan Biyernes diretso la ini nakabalik nakauli ngadto naman na ira Panimalay. Waray naman na report na mga pagbaha or mga danyos mga kabablayan pati na danyos sa agrikultura ang casualties or dead, missing, injured waray. Landslide waray gihapon nga nahipasa ini naman nga balita. Adto na mga gindumara naman mga ginbuhat nga mga pitad nag-issue ini na suspension han klase pinaagihin EO Governor RV Ivardoni. Ay dalahin ni adto na mga southern municipalities han ato na probinsya han alaunahan kulup han February 5. Samtang pagka February 6 naman, may daduha nga mga local government unit
lagiwan ngan lawaan amin nigdagdeklarar naman han suspension han klase in all levels. Damage to livestock waray, damage to infra waray, an status and lifeline, roads and bridges, power supply, communication, nga tanan iton in check or waray naman tal nga kaapektuhi. Samtang dumara gihapon gin activate gihapon adton Emergency Operation Center, emergency response team naka-standby, may naka-preposition nga mga relief goods, nagdumarahin inventory han supplies and equipment aton ini mga taga PDRRMO nga ginisa blue alert status ginpailarom kita no aton na probinsya nga nagdumara naman PEDRA kon pre-disaster risk assessment meeting aniyan inihan February 5. So da mga salamat nga da kanda Sir Randy Nicart, kanda Sir Levy ngan Ma'am Evelyn, ngan syempre nga dakan Engineer Thomas Campomanes. Adton na paghatag aton latest may pagisumpay hadton epekto han bagyo. Pero nagpapabilin lagi hapon kita nga mauran-uran nga ni ato na hininahi pasamwag kanina pa. Salita padayon ito na pag-awhag ito na ato na mga otoridad nga maging mabinantayon ngan sumunod nga dahiton na latest mga mando hiton ato na mga otoridad. 36 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9 aga. Samtang adi naman yan ala adto na Coast Guard Eastern Samar may dapa sea travel advisory. Igin pagawas ini hadton Coast Guard Station Eastern Samar na temporaryo nga pag-atensyon adton na mga parapanagat, mga tag-iyahin mga sakayan pandagat nga tanan nga mga klasehin mga sakayan. 250 tonners and below nga naglalayag within Arteche, San Policarpo, Oras, Dolores, Canavid, Taft, Sulat, San Julian, Borongan, Maydolong, Balangkayan, Llorente, Hernani, General MacArthur, Mercedes ngan Giwan, amo temporaryo anay nga gin abisuhan kamo suspension hadton mga biyahe pandagat. Dara ini hiton strong to gale force winds. Makusog nga dahin gale force talaga nga hangin nga nagdudurot na maanhin dagko nga mga balud. Saligin papahinumdum kamo to take precautionary measures, magin mahirot nga na magin ikmat mag-monitor hiton movement, hiton gios, hiton strong to gale force. Ayaw good kamo yan na an aton mga parapangisda. Ayaw kamo pag papailawod diri pala maiha adton sea travel advisory han Coast Guard Eastern Samar. All right. 38 minutos na kabarangay ang nakalabay alas 9 aga. General Queen, may ada kita didi nakikita ang post ni Daisy Belizar. May pag-isumpay ini hadton pagtaga kapulisan. Oo, ano ba ito na latest gihapon kay may dalawat kita hinibalita adton gindumarang joint PPOC nga padak meeting nakalabay nga simana. Krimen diniato na Eastern Samar nagbusin 37% han Enero 2026. Mas ginpakisig nga kampanya kontra kriminalidad amin igin papatuman hiton ESPPO. Nina talakayon gihapon natin adton report ni Police Colonel Ernesto Macasil. Nag-ubos 30 ang insidente or 37.6%
0.04% aton total crime incidents tikang han 81 han Disyembre ngadto ha 51 han Enero 2026. Alright, so adi na ha linya ha telepono Daisy Bilizar para naman hadto na balita. May napakita ka barangay 20 minutos sa paano og sa magalas sa Jess ngan babantayan tagihapon adto na mga balita tikang hanaton mga intern na Eastern Samar National Comprehensive High School. Good morning, Daisy. Yes, Ate Ping, good morning. Maupay nga aga haton mga tigpamatihan natin programa sumat istihanon panlones nga edisyon mauran-uran ay ito naton report bahin ini haton na ginadumarang operational dashboard review na Eastern Samar Police daton naglabay nga semana kundi din kikitaan ito na dalagan ito na anti-criminality campaign ito na aton naman mga kapulisan dinhi aton probinsya nga so far basar haton report na ESPPO di daton ira operational dashboard aton ESPPO may nakapatikhin na pag-ubos haton monthly crime rate kung ikukumpara aton kanang December ini nga gin-review advisory group nga haton region pagkatapos peraliwat nga official han ESPPO. So didahaton kanang bulan haton December nagawas nga nag-ubos aton average monthly crime rate dinhi probinsya han Eastern Samar nga dahin 6.96%. Dati kang haton target nga 11.76 nga na samtang nagkamayado damanhin reduction daton average monthly index crime rate nga da naman hin 1.55% nga aton decrease naman haton crime volume amoy inubos hin nga da hin 8. So para mahimo ini aton mga otoridad padayon naton ira pagdudumara hini nga mga checkpoint, mobile patrolling, beat patrolling, tapos magpapatumaliwat irahin mga uplan bakal sita, implementation iton search warrant, implementation iton mga warrant of arrest, mga police response, security coverage ngan fixed parking para mapudngan iton hitabo hiton krimen din hinaman hiton aton naman probinsya. Ngan di daliwat aton December nakapatik aton ni SPPO hinna tulong nga accomplishment sa kampanya kontra illegal nga droga. So na-meet nira aton target para haton bulan han December. Ngandida naman haton crime clearance and crime solution efficiency igindasig aton Eastern Samar Police aton 100% nga crime clearance efficiency. Karuyag sidngon di daton 77 nga nahitabo nga krimen haton bulan han December 2025 nga tanan haton mga suspect amo inakilalaan nga napasakaan hin kaso. Ngan samtang di naman haton crime solution efficiency inabot aton na record han Eastern Samar Police hin 92.21% kumpara haton target nga 79.59%. Karuyag hinisidngon nga di daton 77 nga crime volume han bulan han December 71 hini amo in na identify aton suspect na pasaka anhing kaso nga nadakop aton suspitsado. Pero habot nga naman hini ato naging komento naman na region bahin hini nga dapat bilngan lagi hapon aton na naabotin 7 point something percent nga kulang di daton crime solution efficiency kay karoya ginisignon nga may ada pa mga krimen nga nahitabo diin waray katataging hustisya aton mga biktima nga ginaawhag aton ni SPPO nga bilngon iton nga mga suspect para matagan hin hustisya aton na mga biktima. Nga naton maupay pa nga balita bahin naman hapag taga human rights violation complaints kontra haton Philippine National Police personnel di daton bulan han December waray na record aton ESPPO nga kundiin may adaigin reklamo nga PNP personnel nga nakabayular hin katungod pantao. So saring pa padayon adton na ira kasi pagdisiplina hiton ato naman mga kapulisan pinaagi haton na ira mga lectures, mga seminars bahin hiton human rights nga dayton nga tanan nga PNP personnel nga kundiin haros kada semana may aditon gindo dumarangan labot la aadaliwat adton regular nga conduct iton inspection
iton PNP para mahibaruan iton na kailangan nga maiimplementar o sundon nira adton na paghataghin koan iton pa nga irespeto iton katungod pantaw. Ngan may adaliwat tira gindo dumara nga regional conduct iton custodial facility inspection. Inin pag-inspect ini kung tama daman iton pagtagad hiton mga suspect nga kundi nakadetiner hiton mga pasilidad hiton na Philippine National Police. So nasusunod adton mga standard operating procedure kasumpay hini. So hakabugusan kadak-an haton mga targets haton Eastern Samar Police dida hadton bulanhan December amo in namit hadton Eastern Samar Police. Kay ini importante nga may adito nira mga goal kay para masiguro nga mintinado ito na mahimyang na sitwasyon din hinaman hiton aton probinsya para maging favorable ukyan ngan sugad man na pagnegosyuhan ito na aton naman mga komunidad ngan iton na purpose naman hiniamo in padayon nga paningkamot hiton na PNP nga makahatag in efficiency, epektibo ngan masatapuran nga serbisyo. So amin yan aton balita, tikang Eastern Samar Police, Daisy Bilizar, nagre-report. Alright, so da mga salamat Daisy Bilizar. Adton balita impormasyon, tikang naman ESBPO. Alright, so waiting kita gihap. Hiton aktibidad hiton aton Pangulo. Ang pagpanguna ni Presidente Ferdinand Marcos Jr. hadton transition, hadton pagdumara Kaliraya Butokan Kalayaan Hydroelectric Power Plant sa dida ini Barangay San Juan, Kalayaan, Laguna. Yan na ining adlaw. Samtang nagpapanmulat kita hiton aktibidad adton magiging mensahe hiton aton presidente. Kadi anay kitahan aton mga notisya nga nalikom adton aton mga taga comprehensive. Yes. Aton mga intern from Eastern Samar National Comprehensive High School. Kabarangay unahon naton adton nahikay nga impormasyon ni Josh Romero. Unahon nanay naton adton lokal nga balita. Tikang Dolores ang adto naman Malaysia, moderno nga reverse vending machine. Ang mga estudyante Dolores National High School. Ibibida ini Regional Congress Sigidawa Josh adton imo notisya. Radyo Pilipinas, report. Dara ang banderahan Pilipinas ngan ang dungog hanira bungto, formal nga linakat ang mga pinili nga estudyante tikang Dolores National High School, tipakadto pinang Malaysia. Agud mapartisipar prestigiyoso nga 14th Regional Congress, Search for Southeast Asian Ministers of Education Organization, Young Scientist, nga pagdudumaraon yan na nga ika-9, tipakadto ika-12 han Pebrero, 2026. Ibibidahan mga batanon nga scientist ang ira proyekto nga E-Connect, Plastic Bottle Reverse Vending Machine. Ini nga imbensyon in usang solar-powered trash exchange Wi-Fi system kung diin ang mga basura nga plastic in pwede himuon nga internet connectivity. Ini nga proyekto in usang kamatuuran nga ang mga dagko nga solusyon para ha problema ha basura ngan teknolohiya in pwede magtikang ha gudti nga komunidad ngan magranggat ha international nga intablado. Ginkilala ang karit nga na aram nira Jewel Alexa Erasga, Jewel Kaiser Batola, Marie Chloe Manlises ngan Precious Gorlin Arca hapaghimo hini nga world class nga inobasyon. Pinaagihan giya ngan dedikasyon han ira mga coaches nga hira Miss Annalina Verana ngan Miss Shaira Linalcoso. Malinam puson nga napaursay ni nga ambisyon tubtob nga makaabot halangyaw nga nasod.
Nagpapadangat hin suporta nga na pag-ampo ang bug-os nga komunidad han Dolores para hini nga mga batan-on nga sayantipiko nga magrepresentar han nasod ha Southeast Asian Ministers of Education Organization Congress. Ginalauman nga ini nga ira kadaugan in magiging inspirasyon ha iba pa nga mga estudyante nga kopyahon ang ira kamapintas ha pagdiskubre ha kalibutan han sensya ngan teknolohiya. Tikang habalita nga ginsurat ni Ma'am Maria Daisy Amor Lalosa Belizar. Para hasumat Hanon Josh Romero, nagbabalita. Thank you, Josh. Samtang kadugangan nga sumata lokal, away naman hatuna hiporlos, malampuson nga nasulbar handar. Sige daw, Vince, sa aton na imo notisya. Radyo Pilipinas, report. Nagmalampuso ng Department of Agrarian Reform Municipal Office habong tuhan hipurlos hapakigsabot ngan pagtuhayhan maiha na nga away habot nga hinusa nga pamilya hantag iya hintuna ngan usang aparesero. Ang nasabi nga mediation conference in ginbuhat ha opisinahan Darmo Hipurlos agud tulbukan ang maiha na nga issue mahiunong in relasyon ha pag-ukoy ngan pag-uuma ha kalubian dito ha Barangay 7. Ang sentrohan delito amo ang padayon nga pag-ukoy han aparsero o parag-uma hatuna ngan ang diri ini paghatag han kaangayan nga parte han kita tikang han kopra ngadto tag-iya ha Zacob hintulo ka tuig. Hapang ni Mr. Alexius Barado B. Abella, ang Darmo Office Caretaker ngan Mediation Officer, kintagan hin patas nga higayon ang duha ka kampo nga maipahayagan iratag sa tagsa nga panig. Igin-eksplikar ni Abella ang mga katungod nga obligasyon han kada panig sumalahan balaod ha reforma agraryo. Pinaaghin masusi nga pag-aramhan mga ebidensya ngin igin representar han tag-iya. Nagkaadahin kasabutan nga formal nga undangon ang tenancy relationship. Kaupod ha mga naging kasabutan amo ang mga nasunod. Inuyon ang parag-uma nga babayaan ang tuna kataliwan han duha ka tuig nga transition period kung mabalos ha pira ka tuig nga pag-ataman ngan pagpaukoy hana parauma ha tuna. Ginuyunan nga hasakob han nasabi nga duha ka tuig an nga tanan nga kita ha kopra in mahinga ngadto ha parauma ngan diri kinahanglan maghatag hin parte hatag iya. Ginpirmahan han duha ka partido an usa nga tenancy settlement agreement didto mismo ha opisina han Darmo agud maging formal ngan legal an nasabi nga katungdanan. Ini nga kadaugan in nagpakita han mabaskog nga commitment han Darmo Hipurlos ha pag-undong han social justice. Igin pahamtang han opisina nga pinaagihan husto nga dialogue nga iyagin nga giyahan balaod, posible an mamurayaw nga resolusyon habisan ano nga dako nga isyu ha agraryo. Tikang ha report nga sinurat ni Maria Daisy Lalosa Belizar para sumat estihanon Vince Diskaya nagbabalita. May dapat kita 7 minutos ka barangay ugsa magala sa Jess. Sagka naman kita mga notisya ha kauluhan. DSWD Secretary Gatchalian personal nga ginbisita ang Tubod Bridge sa Iligan katapos iniha na Bagyo Basyang. Josh, ilatag mo ang detalye. Radyo Pilipinas, report. Personal nga ginbisita ni Secretary Rex Gatchalian ang Department of Social Welfare and Development ang Tubod Bridge ha Barangay Tubod, Syudad han Iligan. Kaupod hi Mayor Frederick Siao han Sabado ika-7 han Pebrero. Katapos han grabe nga disruso han Bagyo Basyang han Pebrero 6, sunod hini ginbisita liwat niya ang duha nga 33 nga evacuation centers han syudad. Amo ang Miguel Obac Memorial School ha Barangay Ubaldo Laya ngan South 1A Central School ha Barangay Tubod kun diin temporary ay nga naukoy ang mga residente nga apektado han bagyo. Sumalakan Secretary Gatchalian, ginmanduan hiya ni President Ferdinand R. Marcos Jr. nga dayon maghatag hin bulig ha Iligan nga usahan pinakagrabe nga tinamaan han bagyo. Igin pasabot liwat niya nga may daandam nga kadagmitan nga ayuda
cash for work ngan bulig pinansyal para haman mga naruba nga balay nga napakabuhi. Samtang ang Department of Public Works and Highways magbubuhat hin clearing ngan rehabilitasyon kaupod ang padayon nga bulig han nga tanan nga ahensya han gobyerno. Tikang habalita nga ginsurat ni Sharif Timhar para hasumat Hanon Josh Romero nagbabalita. Tama ka, salamat Josh. Kadugangan nga notisya kauluhan, sobra 250 katao na salbar, tikang hinusangan na hibang nga pump boat hakadagatan. Vince, ihatag aton detalye. Radyo Pilipinas Report. Naisalbar ang 253 nga pasahero ngan tripulante tikang hausa nga pump boat nga nahibangan hakadagatan Hirani halang Pinigan Island, Basilan. Pinaagihan pinagsanib nga search and rescue team han Philippine Coast Guard o PCG. Sumala PCG, naging malinampuso na nera operasyon ngan waray igin report nga namatay o grabe nga nasamdan hapan hitabo. Ginpahayag han Coast Guard nga ginbuhat ang rescue operation hadton Biyernes, Pebrero 6, 2026 katapos makakarawat hintawag tikang hausa nga pasahero han MBCA Julifer. Ang nasabi nga pump boat naka-eksperyensya hin engine failure samtang nabiyahe tikang Zamboanga City pakadto Lami Nusa Island, Saisi, Sulu. Amo nga dayon nga nga ginrespondihan han PCG agud masiguro ang katalwasan han nga tanan nga sakay. Para hasumat Hanon, Vince Diskaya nagbabalita. Samtang kadugangan nga notisya, DSWD Secretary Gatchalian, personal nga ginbisita. Tapos na, no? Tapos na po. Nga di nakita Langyaw. Langyaw na kita. Ano ba yan, Ate Pen? Alright, so mga tikang halangyaw nga labnasan nga mga notisya. United States of America, nag-akusar nga nagbuhat daw gud hintago nga nuclear test adto na China han tuig 2020. Sige daw detalye, Josh, ini naman nga balita. Radyo Pilipinas Report. Nag-akusar ang United States of America han Biyernes nga ang China inagbuhat hin sekreto nga nuclear test didahan tuig 2020. Samtang ginaaghatan administrasyon ni President Donald Trump ang mas haluag nga kasabutan mahitungod han nuclear weapons nga maglalakip han China ngan Russia. Iginpahayag ini katapos mapaso ang ultimo nga nuclear arms control treaty han United States of America ngan Russia nga amo ang New Strategic Arms Reduction Treaty nga nagbilin han duha nga pinakadako nga nuclear power hakalibutan nga waray na limitasyon ha ira mga armas nuklear. Sumala kan Thomas Dinano, Undersecretary of State for Arms Control and International Security han United States of America, nagbuhat daw ang China hin nuclear explosive test han Hunyo 22 tuig 2020. Ngan gintago ini pinaagihan na paglikay ha seismic monitoring. Bisan pa hini nga mga akusasyon, nagsiring ang Comprehensive Nuclear Test Ban Treaty Organization nga waray hiran nakita nga ebidensya hin nuclear test ha amo nga petsa. Samtang ginpahayag han China nga padayon lahiran na sunod ha ira moratorium ha nuclear testing ngan andam makigbulig para kalibutanon nga nuclear disarmament. Para hasumat Hanon, Josh Romero nagbabalita. Samtang kadugangan nga sumat tikang halangyaw, protesta kontra Olympics, nagsaramok dito naman Milan. Adi ang detalye ni Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Nagmartsahin mamurayawon ang mga kontra Olympics di daha syudad han Milan, Italy, han Sabado han kulop. Nakita hira nga may mga dara nga mga karatula, naglalakat nga nagkakarapot, nagkakanta nga nagsasayaw. Pero hapag abutan gabi, nabag-uan kahimtangan han demonstrasyon nga nahimo nga malipong. Kay may ada mga nagprotesta nga nag-atake ang mga kapulisan ngan han ira mga vans. Sugad nga baton gingamit han mga otoridad ang tear gas ngan mga water cannons basi mapugngan ang katawhan. Samtang hini nga mga panhitabo,
Giniimbestigaran gihapon han mga otoridad ang serihin insidente ha mga riles ha tren ha weste nga parte han Italy nga ginhuhuna-huna nga posible koordinado nga sabotage. Han Domingo, ginbira ni Prime Minister Giorgia Meloni ang mga nagprotesta gintawag hira nga mga kaawayhan Italy ngan mga kaawayhan Italiano. Hausa nga po sa social media nga nagpakita hen coverage han media ha Estados Unidos mahitungod han mga demonstrasyon. Iya liwat iginpahayag nga iya pakig-unong han ngan suporta ha kapulisan ha syudad han Milan nga hangatanan nga mga naapektaran han ira trabaho tungod hini nga mga grupo nga iya gintawag nga mga kriminal. Para ha sumat estihanon, Vince Diskaya, nagbabalita. O yung punto alas sa 10 na, pero adi pa na ito naging babantayan nga showbiz balita. Walang daw la ini nga Arabel de la Cruz. From runner-up to champion, Arabel de la Cruz finally wins big on international stage. Aton daw kilala ni Arabel nga ano ini nga iya naman na hindagan para hingadto ha international nga entablado. Josh Romero Iditalye. Radyo Pilipinas Report. Mula sa pagiging laging runner-up hanggang sa pag-ani ng pinakamataas na titulo sa international stage, isang makapangyarihang turnaround story ang isinusulat ngayon ng sparkle artist na si Arabel de la Cruz. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkatalo sa mga local na singing competitions, patunay ang kanyang panalo sa South Korea na hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa unang entablado. Minsan, mas malayo pa roon ang natatakda. Si Arabel, 25, ay naging pamilyar na sa mukha sa ilan sa pinakamalaking singing competition sa bansa. Grand finalist sa Tawag ng Tanghalan Season 2 noong 2016 at 2 beses sa first runner-up sa The Clash ng GMA, Season 5 noong 2023 at Season 7 nitong 2025. Ngunit kailanman ay hindi nagwagi bilang Grand Champion sa Pilipinas. Dahil dito, hindi naiwasan ang mga puna at pangungutya mula sa ilang netizens na anyay salin ng sali pero hindi na nanalo. Gayunman, para kay Arabel, mas pipiliin niyang kumilos at sumubok kaysa manatiling nakatenga at maghintay ng pagkakataon. Para sa kanya, ang bawat pagsali ay hakbang papalapit sa tamang timing. At dumating nga ang sandaling iyon, hindi sa lokal, hindi Alright, sa so i-katalanay, adi Presidente Marcos Jr. Okay. Thank you very much, Secretary Frederick Go, for your kind introduction. Please take your seats. The cabinet ministers here present, Secretary Sharon Garin, Secretary Chris Roque, and Secretary Kiko. I didn't forget you. And of course, the Special Assistant to the President, Secretary Lagdomeo. The Aboitiz Equity Ventures Inc., President and CEO Sabine Aboitiz, and all the officials and employees of the Aboitiz Group of Companies, local government officials who are joining us today, partners in the private sectors and stakeholders, Japanese Ambassador Endo Kazuya. I'm sorry I cannot return the favor because my Japanese is non-existent. Our invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Today's turnover of the Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant marks a deliberate step toward an energy system that is steadier in operation, smarter in design, and ready for the future that we are building. A future where Filipinos can count on electricity that keeps pace with their needs and works without disruption. The CBK HEPP is one of the largest hydropower complexes in Luzon, with an overall capacity of 797 megawatts, composed of 3 distinct but complementary facilities, each one serving a clear and practical purpose. Caliraya Power Plant is an impounded water system, and the same as
Sabine, I have many memories about using Caliraya, Sierra Lakes as we go there for the weekend. And I actually, unlike you, I actually met Marlon Brando when they were filming Apocalypse Now. Stakeholders, Japanese Ambassador Endo Kazuya. I'm sorry I cannot return the favor because my Japanese is non-existent. Our invited guests, ladies and gentlemen, good morning. Today's turnover of the Caliraya Botocan Kalayaan Hydroelectric Power Plant, and in times of high demand, the nuclear power plant would produce power and they would release water to produce hydroelectric power. And I'm very, very glad that its original purpose is now being used to power our grid and to bring power to our people. Now, Botocan operates as a run-of-river system. Kalayaan is a pump storage facility. And for many years, the CBK complex has already played a vital role in supporting Luzon's grid. With this privatization, completed through the successful bid of over 36.27 billion pesos, the government is able to unlock significant resources while ensuring the continued operation of a strategically important energy asset. In doing so, the government can invest where it matters most, in our people. Particularly, these resources can be directed towards the immediate needs of the public, such as for classrooms, for roads, and for hospitals. And as we continue to diversify our energy sources, facilities like CBK help support renewable energy integration into the grid. During off-peak hours, excess power is used to pump water to an upper reservoir. When the demand is high, the water is released to generate electricity, allowing cleaner energy to work reliable at scale. Together, they form a system designed not just to generate power, but to balance the supply and demand across the entire power system. This is made possible through the Kalayaan Pump Storage Facility, which supports grid stability. And as investments are made to modernize and improve these facilities, these benefits will extend beyond just the grid and create an impact in the lives of our fellow Filipinos. For households, this means fewer power interruptions. For hospitals and schools, it means fewer service disruption. As for our workers and entrepreneurs, it means time saved, productivity gained, and opportunities found and sustained. Indeed, stable power keeps daily life on schedule. This gives essential services and industries reliability, and it gives families peace of mind. This is why we in government continue to strengthen the systems in our energy sector by improving policies, processes, and partnerships to ensure that energy reliability and affordability are sustained in the long term. Building on the strength of both the public and private sectors, we encourage collaborations that safeguard the public interest while promoting transparency and accountability. We thank the Thunder Consortium for taking on this responsibility with a clear commitment to long-term stewardship. This privatization reflects investors' confidence in the direction of our country's energy sector. It also demonstrates, once again, how strategic public-private collaboration transforms investment in essential infrastructure into reliable everyday services that people can trust. I'm optimistic that both the CBK complex and our public-private partnership will help power a more secure, more stable, and more forward-looking future for the Filipino people. Thank you very much. Mabuhay kayong lahat. Mabuhay ang bagong Pilipinas. Thank you, Mr. President. May we request the President of the United States to grant us a photo opportunity.
Amado ka barangay ang mensahe na ato na Pangulo, iya panguna na transition na CBK hydroelectric power plant sa dida naman Laguna. Ang aktibidad nato na Pangulo nga ginatambungan amoy nagdara nga oras. Ay na kita ka barangay 10 minutos na nakalabay halas 10 sa aga. Samtang ipadayon naton balikan naton ang report ni Josh Romero. Singing career pala Josh he Arabel de la Cruz from runner-up to champion. Arabel de la Cruz finally wins big on international stage. Sige daw, Josh, ibalik at doon imo report. Radyo Pilipinas Report. Mula sa pagiging laging runner-up hanggang sa pag-ani ng pinakamataas na titulo sa international stage, isang makapangyarihang turnaround story ang isinusulat ngayon ng sparkle artist na si Arabel de la Cruz. Sa kabila ng paulit-ulit na pagkatalo sa mga lokal na singing competitions, patunay ang kanyang panalo sa South Korea na hindi lahat ng pangarap ay natutupad sa unang entablado. Minsan mas malayo pa roon ang nakatakda. Si Arabel ay 25 ay naging pamilyar na mukha sa ilan sa pinakamalalaking singing competition sa bansa. Grand finalist sa Tawag ng Tanghalan Season 2 noong 2016 at 2 beses na first runner-up sa The Clash ng GMA Season 5 noong 2023 at Season 7 nitong 2025. Ngunit kailanman ay hindi nagwagi bilang Grand Champion sa Pilipinas. Dahil dito, hindi naiwasan ang mga punta at pangungutya mula sa ilang netizens na anyay sali ng sali pero hindi naman nananalo. Gayunpaman, para kay Arabel, mas pipiliin niyang kumilos at sumubok kaysa manatiling nakatenga at maghintay ng pagkakataon. Para sa kanya, ang bawat pagsali ay hakbang papalapit sa tamang timing. At dumating nga ang sandaling iyon, hindi sa lokal, kundi sa international stage. Si Arabel ang kauna-unahang Pilipinong itinanghal ng Grand Champion ng South Korean International Singing Competition na Veiled Cup, isang tagumpay na nagpapaalala sa kaparehong tadhana ng kabatch niyang si Sofronio Vasquez na nanalo naman sa The Voice Season 26 sa Amerika. Sa kabila ng mga negatibong komento, ibinahagi ni Arabel na mas ginagamit niya ang kritisismo bilang gasolina para mas pagbutihin ang sarili. Sa tuwing nababasa niya ang masasakit na salita, imbis na panghinaan ng loob, mas lalo siyang hinahamon na patunayan ng kanyang husay na sa susunod na pagharap ng publiko, mas magaling, mas buo at mas handa na siya. Ang kwento ni Arabel de la Cruz ay paalala na hindi sukatan ng pagkatao ang dami ng pagkatalo, kundi ang tibay ng loob na magpatuloy. Sa mundo ng mabilis humusga at magbilang ng panalo, pinili niyang magtiwala sa proseso hanggang sa ang tagumpay mismo ang magsalita para sa kanya. Hindi lahat ng pagkatalo ay katapusan. Minsan ito pa ang naghahanda sa iyo para sa mas malaking panalo. Kung paulit-ulit kang natatalo, baka hindi ka talunan, baka hinuhubog ka lang. Sa tiyaga, tapang at paniniwala sa sariling kakayahan, darating ang tamang entablado at tamang oras. From almost to champion, from doubt to destiny. A winning story that proves persistence pays off. Proudly told by Josh Romero. Diba, Josh? Bumangon pag nadapa. Yes. Diba? Very good. Oy, nga di naman kitahan na paagnat hakasag. EJ Obiena ba, Vince? Yes, ma'am. Muling naghari sa Asia sa larong pole vault. Yes. Ano ba ini nga pole vault? Sige, para masaydan kita, adi abton balitag de detalye ni Vince Diskaya. Radyo Pilipinas Report. Pinatunayan ni AJ Obiena na siya pa rin ang walang kapantay sa Asia matapos masungkit ang gintong medalya sa 12th Asian Indoor Athletics Championship na ginanap sa Tianjin Tubuano Sports Center Athletics sa China. Muling ipinamalas ng Filipino pole vaulter ang kanyang world-class form upang patatagin ang kanyang reputasyon bilang sa isa sa pinakamahusay sa kontinente.
Naibulsan ng two-time Olympian ang corona matapos itarak niya ang panalong lundagan na 5.70 meters sa unang pagtangka pa lamang. Dahil sa maagang tagumpay na ito, hindi na kinailangan maghabol ni Ubenya na nagbigay ng matibay na mensahe sa kanyang mga karibal. Ang trono umano sa Asian pole vault ay nananatiling nasa kamay ng Pilipino. Rumar at sada para sa sports balita, Vince Diskaya, gwapo na't walang bahid na anomalya. Thank you, Vince, nga nasugad man Josh. Yes. Thank you so much. Yes, ma'am. Thank you po. Sige, oo, ayos Pero nakatingga. Tingga. Kanina, pero ox lang yan. Opo. Thank you. Ultimo, panamilit. Parting shot, Josh? Parting shot. Ito po si Josh Romero muling nagbabalita para sa mga balitang pumtuma at igabog. Okay, Vince. Ako si Vince Diskaya, humaharurot sa balitang sports. Ayos Talaga naman nga mga boses dida. May da mga paipit-ipit. May da mga paipit-ipit. Balitaw, thank you da mga salamat Vince nga Josh. Ang iyo partisipasyon yan ang agahan na Lunes, Pebrero 9 aton taramdan sumat estihanon. Thank you Vince nga Josh. Thank you, ma'am. Thank you. All right. Okay, so amad to ka barangay, anato na pangkabugusan nga pagkarampang hataramdan na sumat estihanon, pero adi anay hina paanunsyo hiton Dolores Municipal Office, Municipal Information Office. Uy, walang pasok hiraya na nga adlaw, Kuya Vince nga na Kuya Josh. Suspendido ang klase hamang tanan nga level yan ang adlaw, Pebrero 9. Di na naman habungtuhan na Dolores. Dara inihito na posible nga epektuhan na shear line ang nagdadarahi na makisig nga hangin nga napadayon nga pag inuuran. Dara inihadton igin pagawas nga pa-advisory hito na pag-asa. Nga niya na nga mga oras makisig ito na uran din hinaman syudad hito na Borongan. Hinahangyoan nga tanan nga mga mulupyo nga magpabilin anay haira kada tagsa nga panimalay. Oringan ini yung mga larakton liklen anay ang pagginawas nga padayon nga magbantay updates tikang naman pag-asa. Aton MDRRMO nga iba pa nga lokal nga ahensya in alerto nga anda magresponde habisan nga emerhensiya sumalahad ton pahibaro hadton Dolores Municipal Information Office. Sige, padayon kita nga ginuuran pagkayanad habugos nga probinsya ito na sinirangan na Samar, pariyo aton didiya na syudad ito na Borongan. Although waray low pressure area nga ginamomonitor para hin tropical cyclone formation, pero yan na makusog ito na uran na dara ito na shear line. O sidyon talaanay para aton Monday edition hataramdan sumat estehanon. Ang aran ni Ate Ruth Rivera Abunda, sugad man na transmitter Chief Tig Joey Policarpio. Aton na nagiyan nagkabakyang Didia Master Control Engineer Alcuina Baldonido. Thank you Daisy Belizar na report ikang HAIAS PPO. Ngan sugad man thank you Vince Diskaya nga na Josh Romero. Boss nga hausang kay pareho nga oras nga na istasyon. Gidamo nga salamat hayo naman pagtutok aton na taramdan na sumat estehanon. Thank you nga dakan Ate Merns Portesa. Winifrida Anasio Galia, thank you for joining us. Nga nasugad man hala adihin halaba padaman nga pag-greet ni Gloria Makatumbas Antipolo. Good morning po ate, maupay nga aga, kumusta po? Shout out nga daha barangay Bagtong Salcedo, Makatumbas family ngadto barangay Kanliwag Llorente, Antipolo family, watching po. Adi kami hospital, bantay po ako nanay. Uy, keep safe ngan hingpit nga katambalan nga dahiton imo nanay
Gloria Makatumbas, Antipolo. Jeremy Ubalde, thank you. From Barangay Mabuhay Can Avid. Jennifer Golmatico, ada mga salamat. Hirot kita nga tanan ha. Giorani haamon di diha syudadhan Borongan ngan sugad man habugos nga probinsya ito na Sinarangan Samar. Maupay nga aga, God bless po ha aton nga tanan. Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.